senador ang madaragdag sa mga irerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan kaugnay ng question nating flood control projects. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, bago sumapit ang Pasko, may makukulong na sangkot sa anomalya. Saksi, si Van Medina. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Kala nyo ah! Gutom na ako. Uy! Tangina mo! Ay, putang ina mo naman! Tumag mo na! Gago ka! Tumuli ka dyan! Gago ka talaga! Asan ka na ito? Diyos ko, ano pa? Adi, snatch ko dun sa tanga. Iba ka talaga, Maymay. Told you, ako pa ba? At saka alam mo, te, sulitin natin ito pagkano ko dahil pakalasin natin to. Bagay. Wala bang nakakita sa'yo? Yun, hindi ko alam. Tanga mo ka. Ina mo ah! Pagkakita ko yung mukha, babangasan ka dito! Ina mo pa! Tinapay! Sir, ayos naman! Putang ina mo! Sir! Parang kumakatang ako ng tinapay! Presyo, sabi mo binayaran mo yung tinapay! Putang ina mo yan! Nagutom na ni... Lul! Tignan mo nga naman, oh. Bakit ang isang pulubing gutom na nagnakaw ng kapiranggot na tinapay para lang mabuhay, may naghihintay agad na rehas? Samantala, sa kabilang dulo ng lipunan, ang nagnanakaw ng milyon, ang kumakamkam sa kaban ng bayan, ang pumapatay sa pangarap ng milyon, malaya. At hindi ito haka-haka, hindi ito chismis. Ito ay naisulat, naitala, naipahayag. Ayon sa mga balita at sa mismong pamahalaan, 118.5 billion pesos ang nawawala dahil sa korupsyon. Lalo na sa proyekto na dapat pananggan ng baha pero naging libingan ng pondo. 118.5 billion pesos! Sulat mo! Ulitin mo, lasapin mo. At habang nilalamon ng korupsyon ang perang ito, may ospital na tahimik dahil wala ng gamot. May silid-aralan na hungkag dahil wala ng guro. At may pamilyang nawawala. Hindi dahil sa digmaan, kung hindi dahil sa kapabayaan. Hindi dahil kulang ang Pilipinas, kundi dahil may nagnanakaw. At ang nakalulungkot, alam natin ito. Ayon sa Pulse Asia, 94% ng mga Pilipino ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Ibig sabihin, alam natin, nararamdaman natin. Pero ang tangi kong tanong, bakit iilan pa rin ang nananakot? Dahil ang hustisya sa Pilipinas ay parang ilaw sa lansangan. Maliwanag kapag ikaw ay mahirap, pero kumukurap-kurap pag ikaw ay makapangyarihan. Ang nagnanakaw ng cellphone, ng bigas, ng simpleng tinapay, nakukulong. Pero ang nagnanakaw ng bilyon, nakaupo pa rin sa kanilang mga ginintuang silya. Ang korupsyon, hindi lang pagnanakaw ng pera, pagnanakaw rin ng buhay, pagpatay na walang baril, walang dugo sa mga kamay, pero may bangkay sa konsensya. At hindi sila takot. Bakit? Kasi alam nila na ligtas sila. Alam nila na tahimik tayo. Ito ang bansa kung saan
ang hustisya kung ika'y makapangyarihan. At hanggat tahimik tayo, mananatiling malaya ang mga tunay na magnanakaw. Dahil ang katahimikan Ay kakampi ng korupsyon!